Yan, hello, it's me again, Ate Jackie. Okay, nandito naman po tayo, of course, sa panalangin. Siyempre, panalangin natin ang ating bansang Pilipinas, ang ating inang bayan. Okay, bakit po? Ang dami ng kaguluhan na nangyayari. Magmula sa taas, President, Vice President, Senate, sa ano ba yan, Mayor, Governor, Barangay, Kagawad, Tanod, ano ba yan, down sa pinakamababa. From up to bottom, we need to pray, no? From Luzon, Visayas, Mindanao. Pag-pray po natin. Bakit po? May calling ang ating bansang Pilipinas. Philippines is a Christian and blessed nation, no? Pinagpala po tayo kasi marami talagang yung mga income, pananim, sa Pilipinas marami talagang pinagpala talaga ng Panginoon. Ang problema lang is the management. Ang problema lang talaga is paano tayo magtanim, paano natin gawin, di ba? Kaya maraming naging mahirap. At sa kahirapan, marami na po ang makikita natin na yung iba nagnanakaw na, yung iba pumapatay na, yung iba talagang gumagawa na ng mga scam, mga hindi magaganda dahil po sa mga gutom, sa hirap ng buhay. Yung iba nagpapakapagod, yung iba sabi nga nila na mahirap lalong humihirap, ang mayaman lalong yumayaman. Parang unfair, tignan, 'di ba? Yung katayuan natin. But wala pong imposible 'yan. Dahil alam po ng Panginoon yung mga hirap natin, alam niya yung mga iyak natin, alam niya yung mga pagod natin, especially tayo mga Kristiyano na umiiyak at nananalangin lumuluhod sa ating Panginoon. Naalala ko din ang Israel noon, di ba, nung panahon na nahihirapan sila sa Egypt, yung mga iyak nila, yung talagang hirap nila, until pinadala niya si Moises, di ba? Although nandun na si Moises, pero yung ilang years, dami pang dinaanan until inalis sila from the Egypt at binigay yung promised land. But of course, dumating si Moises, ngunit hindi nga nakapasok si Moises, no, sa promised land because of yung ang hirap, no, yung leader, isang leader na ang dami-dami mong hawak, siya lang mag-isa, no, from the top, ang daming complaint dito, complaint doon, talagang nahihirapan na rin si Moises from that. Kaya ang sabi nga ng kanyang father-in-law na italaga niya, kumuha siya ng mga leader na good leader, at isang area dito is a good leader, isang area dito is a good leader, isang area dito is a good leader, until yung mga leader na ito, kung ano yung mga problem na ito is itatalaga nila kay Moises, di ba? Kasi siya yung pinaka-top noon. So parang nangyayari din sa atin, we have the president, the mga senate, and then governor, mga mayor, barangay, kung anong problema ng barangay, itataas niya doon sa mayor, ang mayor, itataas niya naman niya sa governor or sa councilor, di ba? Councilor, tataas naman sa pinakamataas, mataas, yung ganang makarating dito. So, hanggang ganun ang nangyayari, no? So, ipanalangin po natin, no? From here, from the top, yung pinaka-leader dito, pag yung pinaka is maayos, godly siya, may takot sa Diyos, marunong mag-rule, no, sa pinaparule ng Panginoon sa kanya, and then talagang yung blessings from here, may takot sa Diyos, it will flow until here, no, yung blessing, kung ano man yun nandito, pupunta dyan, of course, di ba? So ganun na ipag-pray po natin, although may iba dito na masama ang loob, naiinis dahil sa paglalakad ng isang namumuno dito. What to do is to pray, no? Ang Panginoon naglakay dyan dahil nagkaroon man tayo ng vote. So, binote natin, o binote nyo, o hindi man. Di ba? Siya nanalo. Inupo yan ng Panginoon, but God has a plan. Yun lang talaga, we need na may godly, na talaga naka-cover sa Kanya, godly na talagang advisor, godly na mentor, godly na talagang at go on siya, at nagsisik siya ng
ng wisdom, no, ng knowledge sa Panginoon, it will flow. So panalangin po natin, no, dahil wala po imposible, dahil ang Pilipinas nga po ay may calling. Sabi ko nga po, may plan ang Panginoon. Paano niya ipupuspusin, paano niya ibibless, paano niya ibibigay yung blessing, yung plano, kung ito pa lang is konting plano pa lang, konting blessing is nawawala na, no? Mali-maleta na, sabi nga. Napupunta na sa ganito na dapat is sa mga taong bayan, no? So ipag-pray natin kasi more than pa ito na ilalabas at ang blessing ng ating Panginoon. Yun nga lang, dapat na nasa tamang kamay, tamang posisyon, tama yung hahawak nito para itatalaga niya, no? At magiging maayos at maging maunlad ang ating bansa. It will happen then in the time of God, of course. Yun nga lang is what to do. We need to pray, pray, pray. Parang naalala ko na naman si Jonah, pinapapunta niya sa Nineveh, pumunta siya ng Tarsis because nagkaroon siya ng takot, no? Napunta doon kasi mga tao doon, ganito, mga tao doon, pumapatay, ganito, ayaw ko na, di ba? But still, tinapon siya at nilunok siya ng whale, di ba? So nagkaroon siya ng 3 days fast, sa loob ng whale, and then, okay, sabi niya, hands up, Lord, I surrender, now I need to go on. At alam mo, galing, no, ng Panginoon. Yung whale talagang niluwa siya mismo sa Nineveh. And then he's a powerful na siya doon. Bakit? For 3 days and 3 nights na hindi po siya kumain. Nag-fasting siya sa loob. Force fasting siya kasi nasa loob siya. Nung kakainin niya, nasa loob. Ang baho pa sa loob ng whale, di ba? But sinuka siya. And then that is the time talagang nag-preach siya, no? Nag-preach siya. Kung sino man dito, mga intercessor, kung dinidil kayo ng Panginoon to pray and fast for the 3 days for our nation, go on. No, manalangin tayo sa ating Panginoon. Because our mouth is powerful. Kung ano nilalabas po natin, it will happen. So, whatever we need to bless our nation. Hindi sa ganito ganyan, hindi yung ganito ganyan, but we need to bless. Ganito yung nangyari, we need to bless. We need to pray. Ganoon ang gawin natin sa ating bansa. It will happen, no? Yung habag, yung awa ng mercy ng ating Panginoon at yung plano niya, no? Yung mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Dahil kakaiba po ang calling natin mga Pilipino. Nakita nyo? Kahit sa ang lupalop ng mundo may Pilipino. Kasi ang Pilipino, talaga iba yung calling din niya, di ba? Kaya niya makipag-mingle. Kaya niyang gumawa ng paraan, no? Kahit saan mo siya ilagay. 'Di ba? Kakaiba po tayo mga Pilipino. So kailangan po na magamit tayo na mga Pilipino sa nais ng Panginoong Diyos. And of course, nawa na maraming Pilipino din ang makakilala at manumbalik sa ating Panginoong Jesus. So manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Dinadalain po namin ang aming bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil wala pong imposible sa iyo. Dahil ang bayan po namin, bansang Pilipinas ay tinawag mo. Meron kang best plan sa amin, O Lord God. Kaya sa oras na ito, dinadalangin po namin ang aming Presidente, Vice President, Senate, Governor, Congressman, Mayor, Vice Mayor, Barangay Captain, mga kagawad, tanod, until sa pinakamababa po. Lord, alam mo't ikaw ang nag-upo niyan, Panginoon, dahil meron kang purpose and plan. Sa oras na ito, dinadalangin po namin sila, touch them. Magkaroon po sila, Panginoon, ng heart na talagang mag-surrender sa iyo, ng heart na humingi, ng knowledge, wisdom, understanding to rule, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. At ganun din, Panginoon, yung mga blessing na ngayon pa man ay binibigay mo, O Lord God, na nawa mapunta sa dapat na pupuntahan, Panginoon. Hindi po mali-malita na pupunta sa ganito o sa ganyan, kundi mapunta, Panginoon, sa mga Pilipino na nararapat, Panginoon, kung saan nakalaan yung perang yun, nandoon mapunta, O Lord. Mapunta, Panginoon, upang makita nila na ang bayan namin, ang bansang Pilipinas ay tinataas mo at titingalain ng bawat nation na iba dahil iba ang pagka-calling mo sa aming bansang Pilipinas. Salamat, Panginoon. Kaya tinataas po namin, O Lord God, muli ang aming bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din po ang mga Pilipino, O Lord God, ang mga namumuno, Panginoon, at ang mga kababayan ko, O Lord God, na kapwa ko Pilipino, O Lord God, magmula sa lola, lolo, nanay, tatay, uncle, aunties, nephews, nieces, O Lord, mga apo-apuhan, bless it, O Lord, until the 4th generation, O Lord God. The blessing from you, yung takot, Panginoon, at yung lumuhod kami sa iyo, O Lord God,
yung mercy mo sa aming bansang Pilipinas ang siyang mangyari, O Lord God. Salamat mong muli, tinataas po namin ito at binibigay namin sa iyong mga kamay. Ito po amin nihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So muli, shalom, shalom po. Kung nanalangin ka sa ating bansang Pilipinas, let it be blessed Philippines, and the Philippines is for Christ. So bye for now.